Well, magandang umaga sa bawat isa. Magandang umaga po naman. Ako na lang. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga nito. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na dakila. Alam ko po na kung meron tayong dapat pasalamatan ngayong umaga ay walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Siyang nagloob na tayo'y sama-sama ngayon. Bagamat may mga kinasangkapan siya para tayo makapagtipon sa ganitong pagkakataon, ako'y naniniwala na panahon na ito para siguro dakilain natin ang kanyang pangalan. Siya lang ang dapat mataas sa lahat ng bagay. Kaya maging sa papuri, sa kanya lamang ilaan ngayong umaga. Hinintay ko po yung aking microphone stand. Ako'y naniniwala meron pa rin po tayong mga ilang kapatiran sa iba't ibang lugar na laging naghahanda para pakinggan yung mga mensahe na ibinibigay sa atin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay nila. Meron bang nagla-live sa inyo ngayon? Ayan, ang ating kapatid na nagdiribang ng kanyang karawan. Sa susunod na araw pa yun, ha? Pero siya po ay nagpapasalamat at yun ang dahilan kaya tayo nagkatipon, kinasangkapan sila ng Diyos sa gawain natin ngayong umaga. Siyempre tayo po ay naka-video. Alam naman natin na tayo ay may palatuntunan sa YouTube at ito po ay mapapanood din po ninyo pagkatapos ng mga ilang araw, hindi po sa ngayon. Malamang ay isisingit ko po ito sa mga serye na pangangaral ng Sunday. Sa umagang ito, hindi ko alam kung ilang minuto ang aabutan nito. Usually, pag ako po ay nagtuturo, umaabot ng mahigit 1 oras. Kahit po sa mga preaching. Nais ko malaman ninyo mga kapatid, na sa True Bread, kaya tayo pinangalanan na True Bread ay sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon, ang siyang tinapay na mula sa langit, I am the true bread who came from heaven, sabi ng Panginoon. At naniniwala tayo na siya ay salita ng Diyos. Can you say amen? Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, sabi ng John 1:1-3. And nothing was made that is without Him. Siya po ang salita ng Diyos. But there is a written Word, and that is the Bible. Pinapaniwalaan ko na ang Biblia ang siyang ikatlong kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Ikatlo, sapagkat ang unang-una sa lahat ay ang Panginoong Jesucristo na kung saan ay inaalala sa ating kapanahunan ang kanyang sakripisyo. He died, buried, and was resurrected. That is the gospel for us today. Kaya siya po ay galing sa langit. By the way, sabi ng James 1:17, everything that comes from heaven is a good gift from our Father. At ang unang-una nga po ay ang anak ng Diyos na galing sa langit. Hindi siya galing dito sa lupa. Siya ay galing sa langit. Siya lang ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba. At sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay nagdusa para tayo ay magkaroon ng daan para sa ating mga kasalanan. He came to save us from our sins. Siya po ay naparito para iligtas ang sangkatauhan sa kanyang kasalanan. Amen kayo? Amen. May problema ang sangkatauhan. All have fallen short of the glory of God. And the only Savior of God for us who came from Him is His only begotten Son. Hindi po ito tungkol sa relihiyon, sa grupo, sa samahan, sa sekta. Tungkol ito sa ating Panginoon Jesucristo na siya lamang galing sa itaas na nagbuwis ng buhay para sa atin. Kaya doon sa mga nag-aakalang isang relihiyong bago na naman ito, mga kapatid, hindi po. At katulad ng sabi ko, there are 3 gifts from heaven and the second one ay ang banal na Espiritu. Tanggapin mo man ang Panginoon ng tanggapin ng paulit-ulit. Kapag hindi ka tumanggap ng banal na Espiritu, wala rin katuturan at ako'y naniniwala na hindi ka ligtas. Sapagkat ang ibig sabihin ng kaligtasan sa Biblia ay laging almost o halos laging tumutukoy ito sa kaligtasan sa kasalanan. Bibihira na ang sinasabi niya ay kaligtasan sa magiging kapahamakan. Bagamat nababanggit din po yon.
The Holy Spirit is vital. Ibinibigay ito ng Diyos sa kanyang mga nililinis. Can you say amen? Amen. So kung wala kang banal na Espiritu, ikaw ay hindi sa Diyos. Malinaw po yan sa Biblia. Kahit ikaw ay palasimba, kahit ikaw ay lagi sa gawain, kahit ano pa ang posisyon mo sa iglesia, kapag ka hindi ka nagtataglay ng banal na Espiritu, ikaw ay hindi sa Diyos. Yan ang selyo ng Diyos para sa Kanya. Yan ang sabi ng Efeso 1:13 at 14 at saka sa 2 Corinthians 1:20 and 21. The Holy Spirit is the seal of God to every born-again believers. They were born of water and Spirit, na nangangahulugan na kapag wala kang Espiritu, hindi ka pa ipinapanganak ng Diyos. Can you say amen? Amen. At ang pangatlo ay walang iba kundi ang kanyang salita. The only guide that we have, the only checklist, kung talagang tayo ay talagang sa Diyos, ay ang kanyang banal na salita. Marami pong nagsasabi nitong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na nananangan sila, naniniwala sila sa salita ng Diyos, ang Biblia, subalit kalimitan ay hindi nila binabasa at pinag-aaralan ng buo. At ang nakakalungkot ay kapag ka hindi tumutugma doon sa denominational stand nila, ay hindi na po nila tinatanggap. Pinagkokontra-kontra nila ang salita ng Diyos na para bagang ang banal na Espiritu ay nagkakamali. The Holy Spirit is the author of God's Word. Malinaw po yan sa 2 Peter 1:21. At ang banal na Espiritu ay meron pong walang hanggang karunungan. Hindi siya nagkakamali kahit minsan. And so the Bible is right, always right. At diyan lang natin makikita kung talagang tayo ay nasa katotohanan. Kaya lahat ng bagay ay ibinabase ko sa salita ng Diyos. I made a decision in my life na kapag ka ito ay magkakalaban-laban sa Biblia, ay kailangang pag-aralan ko pa. Hindi ko dapat tanggihan ang anumang bahagi ng Biblia sapagkat ang paniniwala ko nga ay hindi nagkakamali ang banal na Espiritu. Yan ang dahilan kaya ang True Bread ay nagtatag sapagkat nais kong iparating sa bawat isang nakikinig na ang Biblia lang ang tanging pamantayan ng Diyos sapagkat ang sanlibutan ito ay kontrolado ng diablo. 2 Corinthians 4:4, He is the God of this world. At sabi ng 1 John 5:19, He controls the entire world. And then sabi ng Revelation 12:9, ay iniligaw niya ang buong sanlibutan. The devil is very dangerous because he is very cunning. Siya ay grabeng mandaraya. Kaya kung tayo ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, nanganganib tayo. Maraming nagsasabi nitong mga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. But the truth is that sometimes they haven't read the Bible even once or twice. Nakakalungkot lang kapag kayo ay pastor. So yan po ang tandaan ninyo. True Bread relies solely on the Scripture. We believe that we were born again by the Holy Spirit, and the Holy Spirit is our teacher. Siya lang ang dakilang tagapagturo ng salita ng Diyos. Palagpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya laging dapat i-check natin. Katulad nga po ng sabi ko, kontrolado ng diablo ang buong mundo. Siya ay nagbukas ng napakaraming reliyon. Kahit saan ka pumunta, may hawak na Biblia ang mga tagapagturo. But the sad thing is that they have biases in their sect o kaya doon sa kanilang denominations. Meron silang mga sariling paninindigan na minsan ay inaayawan na nila yung tila magkakalaban sa Biblia. Hindi nila inire-reconcile ito. Sa atin po, ay nire-reconcile, pilit nating nire-reconcile sa abot ng ating kakayanan ng banal na kasulatan. Kung merong kumukontra, hindi natin itatago sapagkat naniniwala tayo na tayo ang may kakulangan pa kung sakali na hindi natin nare-reconcile ang Biblia. At ito ay napatunayan ko sa napakatagal ko ng pagiging Kristiyano na nakikita ko na kaya tayo mga nagsasabing Kristiyano, mga born again pa, ay hindi nagkakaisa ay sapagkat ang totoo ay ang kawalan
ng tamang pangunawa sa Biblia, at malamang, pangalawa, ay kawalan ng banal na espiritu sa mga nagsasabing mga born again. Mga kapatid, minsan ay nakakasakit sa damdamin ng katotohanan. Can you say amen? Sinasabi ko po yan sapagkat ngayong umaga, as I preach the Word of God to you, I know that it is like a sword that is double-edged. Yan ang sabi ng Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay tila tabak na magkabilay talim. At ito ay nakatataho ng laman ng puso ng tao. Mga kapatid, makinig kayo rito. When Christ came into this world as the Word of God, siya ay nagliwanag sa tao. Meaning, when He preached to the people, ay maraming umayaw sa Panginoon. At yan nga po ang dahilan kaya inaalala natin ang kanyang kamatayan ay sapagkat tinanggihan siya ng sanlibutan ito. Lahat ng mga nagmamahal sa salita ng Diyos ay pumalakpak ng malakas sa ating dakilang Diyos. Ipinapaunawa ko po yan sapagkat dapat niyong maunawaan na kapag kayo ay nasisinagan ng salita ng Diyos ngayong umaga, dapat ay magpuri kayo at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat ibig sabihin noon, mahal ka ng Diyos, nais kanyang buksan sa katotohanan na sagipin ka sa iyong kasalanan. Huwag kayong matakot sa salita ng Diyos. Kung meron kayong pagkukulang sa palagay ninyo, hindi pa ninyo kayang ayusin, huwag kayong lumayo sa Diyos sapagkat walang tagapagligtas kundi siya lamang. Sa halip ay lalo tayong lumapit sa Kanya sapagkat wala tayong magagawa sa ating mga kasalanan. Walang ibang makakapagligtas sa atin. So huwag tayong lumayo sa Diyos sapagkat siya lang ang may pamamaraan sa ating mga pagkakasala. Amen? Mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan dati, subalit ang Diyos ay naglilinis, nagpapatawad, at siya rin ang gumagawa para tayo ay magtagumpay sa kasalanan. Yan po ang katotohanan. Do not run away from God. He is the only one who has a remedy for our problem, and that is sin. Wala lang iba. If you run away from God, that is pride from the devil. Sinasabi ko nga po yan sapagkat ngayong umaga naniniwala ako that as I preach the Word of God, muli ay masisinagan ang bawat isa sa atin dito. Yan ay sapagkat patuloy pa rin tayong binabago ng ating Diyos sa wangis ng Panginoon Kristo, the goal of Christianity. At ginagamit niya ang kanyang salita, kino-convict tayo ng banal na espiritu, kaya talagang masisinagan ka, malininawan ka, pero sa halip na lumayo ka ay dapat magpasalamat ka sa Kanya sapagkat nangangahulugan yan na mahal ka ng Panginoon. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, ay magbibigay po ako sa inyo ng teksto na may kaugnayan sa ipinagdiriwang ng sanlibutan sa panahong ito. Ito ay tungkol sa Holy Week. At ngayon ay Sunday, tama ba? Opo. Pinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, gusto natin yon sapagkat lahat ng benepisyo ng muling pagkabuhay ay positibo. Did you know that? Opo. Na lahat ng resulta ng kanyang muling pagkabuhay ay katibayan ng kanyang mga ginawa. But without the sacrifices, without coming in the flesh, without leaving heaven, without rejecting the worship of the angels in heaven and come as a human being in this world, ay hindi siya mamamatay at hindi siya muling mabubuhay. So kailangan ay unawain natin lahat ito. Lahat ng bagay nakasentro sa Panginoon. Without the Lord Jesus Christ coming in the flesh and give an eternal sacrifice for us, mga kapatid, wala na tayo. We are doomed. Wala tayong kapag-pag-asa. Kaya dapat ay maunawaan din natin ang kanyang ginawa. Maunawaan natin na siya'y galing sa langit. Siya ay nagkatawang tao. Inalis sa kanya ang kaalaman na walang hanggan. He also have that eternal wisdom, understanding, and knowledge, pero lahat ng yan ay isinuko ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng daan ng kaligtasan. And now, mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo ang bahagi na kung saan bago siya ipako sa krus. At yan ay noong pagkatapos arestuhin. So tayo lahat ay tumayo at sabayan po ninyo ako kung meron kayong mga Biblia.
sa aklat ng Mateo 27:11 hanggang 26. Matthew chapter 27:11 to 26. Sundan po ninyo. Mula rito ay ang mensahe na ating mapapakinggan ngayong umaga. Basahin ko po. Meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" "You have said so," Jesus replied. When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, "Don't you hear the testimony they are bringing against you?" But Jesus made no reply, not even a single charge, to the great amazement of the governor. Now, it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, "Which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus that is called the Messiah?" For he knew that it was out of self-interest that they handed Jesus over to him. While Pilate was sitting on the judge seat, his wife sent him this message: "Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him." But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas to have Jesus executed. "Which of the two do you want me to release to you?" asked the governor. "Barabbas," they answered. "What shall I do then with the Jesus who is called the Messiah?" Pilate asked. They all answered, "Crucify him!" "Why? What crime has he committed?" asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him! Crucify him!" When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead of uproar was starting, he took water and washed his hand in front of the crowd. "I am innocent of this man's blood," he said. "It is your responsibility." All the people answered, "His blood is on us and in our children." Then he released Barabbas to them, but he had Jesus' blood and handed him over to be crucified. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Mukhang nagbi-victory proclamation na rito sa aking likod. Salamat po, hindi kayo nauupo hanggat hindi ko kayo sinasabihan. Para kayong mga tao sa panahon ni Nehemiah. When they heard the truth, they really understood it and rejoiced and began worshiping the Lord. I think that is in Nehemiah chapter 8 verse 10. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen! Sumigaw naman kayo! Woo! Hallelujah! Nakakaupo na po kayo? Handa na ba kayo sa mensahe na naisihatid sa inyo ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Salamat sa 20. Handa na ba kayo sa mensahe na ibigay sa inyo ng Panginoon ngayong umaga? Amen. 90 pa lang yon. Salamat po sa 90. Sama nyo na yung mga absent. Handa na ba kayo sa mensahe ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Amen. Alam niyo, nais ko po nang ipaunawa sa inyo ang kaganapan dito bago natin pag-usapan. Sapagkat ito ay yung panahon na hinuli ang Panginoon at dinala sa lugar ni Poncio Pilato. Sabihin nga natin, Poncio Pilato. O, huwag naman kayo tumingin sa katabi nyo. Poncio Pilato lang. Amen. Tingnan natin mamaya kung totoo ngang hindi tayo dapat tumingin sa kanila. Ito ang isa sa pinakamalungkot na pagkakataon sa buhay ng Panginoon dito sa lupa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanyang mga nilalang, lalo na ang mga Israelita na dahilan ng kanyang pagparito, una sa lahat, ay silang humuli sa kanya at silang humihiling na iharap siya sa gobernador. Si Poncio Pilato ang gobernador ng Roma. Ang panahong ito ay isang madaling araw. Isang madaling araw, pero ang Panginoon ay inaresto ng hating gabi. Nakakahulugan na ang Panginoon sa panahong ito ay wala pang tulog
At hindi kaagad siya dinala kay Poncio Pilato sapagkat hindi mo siya dapat istorbohin sa kanyang tulog. Say amen. Pag natulog ang inyong katabi, istorbohin nyo sapagkat pag nagalit yan, alam niyo na. So, dito sa panahong ito ay maraming tao. At tinignan ko at sila'y nakakategorya ko ng 10 o mahigit 10 types of people in this arrest of Jesus Christ. Gusto niyo makilala sila? Parang ayaw nyo. Gusto niyo makilala sila? Amen. Gusto niyo maisalamin natin ang ating buhay sa kanila? Because that is Jesus Christ, mga kapatid. Ang Panginoon Jesucristo, every time na ma-encounter yan ng tao, meron talagang mangyayari. It's either they were blessed, it's either they were exposed, it's either na magagalit sila sa Panginoon. Pero hindi naman tungkol sa Kanya pa ito. Tungkol pa lang doon sa mga tao. But there were also people na pwede nating isalamin ang ating mga sarili. And the first of all, mga kapatid, are the disciples. Sabihin natin, disciples. Who are the disciples? There were the 12 disciples, but sad to say, isa na sa kanila ay wala sa panahong ito. Kilala ba ninyo kung sino yun ng Judas sa kanya? Yes. Sino? Judas Iscariot. Judas Iscariote. Amen. Siya yung nagbenta sa kanya ng 30 pieces of silver. Ibig sabihin, pwede pa lang ang isang alagad ay pinagpapalit sa pera ang Panginoon. Sabi mo, huwag ka nang tumingin sa tabi mo. Ganun lang. Amen? And then, dito ay makita natin ang isang alagad na itinatwa siya ng 3 beses. Ibig sabihin na hindi siya kinilala na kasama niya. Sino yon? Si Pedro. Simon Pedro. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, na lahat ng alagad sa panahong yan actually ay iniwan niya siya? Ano ang basihan? Sa Old Testament ay sinabi doon, strike the shepherd and the sheep will flee. Ibig sabihin, sa paghuling ito sa Panginoon, siya ay iniwan lahat ng kanyang mga alagad. Kamayan mo ang iyong katabi, alagad ka ba? Alagad ka ba? Ba't tayo kumamay ng inyong mga katabi? Mapalad tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat during the time na inaresto ang Panginoon, wala pang taglay na espiritu ang mga taong ito. Only after Christ gone out to heaven, na dumating ang banal na espiritu, and these disciples who denied Jesus Christ, who deserted Jesus Christ, were murdered because of their Lord. Nakukuha nyo? Yes. Wala nang tumalikod mula nung sila'y nagtaglay ng banal na espiritu. And that's the great difference between people in the Old Covenant and the New Covenant. The Old Covenant people doesn't have the Spirit of God. They lost the presence of Christ and they lost the grace of God when they do not live in the essence of the New Covenant. Read chapter 5 verse 4 ng Galatians at makikita nyo. At hindi ba ganyan ang maraming iglesia sa ating kapanahunan na pinag-halo-halo yung provision ng Old Covenant sa New Covenant? At ang Biblia ay malinaw tungkol sa bagay na yan, na sino mang nananangan sa katwiran mula sa kautusan ay iniiwanan ng presensya ng Diyos at ng biyaya ng Diyos. Again and again, mga kapatid, we are on the time na ang mga Kristiyano hindi inuunawa ang banal na kasulatan, and that is the very great danger. Sa ngayon, sa aming lugar, doon sa TBCF, Taguig, Tanyag, ay nagsiserye muli ako ng aklat ng Galacia. Katatapos lang namin ng aklat ng Hebreo, na kung saan ang aklat ng Hebreo ay pinagsasabihan ng mga mananampalatayang Hudyo na huwag iwanan ang kanilang pananampalatayang Kristiyano at bumalik doon sa kanilang relihiyong Judaismo
alang-alang sa kanilang safety. Because during that time, mga kapatid, ang Kristyanismo ay illegal at sa panahong yon ay tanggap ng pamahalaan ng Roma ang Judaismo. Kaya't ang illegal na relihiyong Kristyanismo, sila'y pinaghuhuli, inaagaw ang kanilang mga ari-arian, ibinibilanggo, sinasaktan, at ang maraming Kristiyanong Hudyo ay plano nang bumalik doon sa kanilang dating pananampalataya. That's the book of Hebrews. Samantala, itong aklat ng Galacia, pag binasa nyo ay makikita nyo na galit si Pablo sapagkat ang mga mananampalataya dyan ay napasok ng aral ng Judaismo. Tinanggap na nila yung aral ng Judaismo, kaya si Pablo ay galit na galit. Ingat kayo sa kunwaring mababait na tagapangaral na wala sa katotohanan. Ingat kayo sa kanila. If Paul is like this, is that he don't want to mix the two covenants. The provisions of the two covenants, ang old covenant sa new covenant, ay hindi pwedeng paghalu-haluin. Hindi ba tama yun? Na hindi mo dapat kunin yung kontrata ng Diyos sa iba para i-apply sa'yo? Amen. That's the application of it, mga kapatid. Pero ganyan ang napakaraming churches sa ating kapanahunan. Ang problemang yan ay mula pa sa Acts chapter 15 hanggang sa matapos ang aklat ng Biblia sa pahayag, problemang malaki ang pagtanggap ng mga Kristiyano sa halong aral ng Judaismo at ng Kristyanismo. Nakakalungkot. Yan ang nais ng Diablo. Pero yan ay nangyayari dahil na rin sa mga personal interest ng maraming tagapagturo. So ganito po mga kapatid, balikan natin ang kwento. Dito sa kwentong ito ay makakakita tayo ng 10 uri ng tao. First are the disciples. Ulitin ko lang, na yung mga alagad, nung sila'y tumanggap na ng banal na Espiritu, wala nang atrasan. Amen? Kayo yung mga umaatras, tumatalikod, nanlalamig, mag-ingat kayo, baka hindi kayo na-born again ng tama. That's one of the teachings na binibigay ko sa maraming Kristiyano na nagbubukas sa kaalaman, kaisipan ng marami. The genuine born again during the times of the apostles is that they believe, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. It's not accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Nowhere in the Bible na yan ang ginagawa ng mga apostol. Si Pedro, na taglay niya ang afresh na Holy Spirit sa kanya nung magtanong yung mga sumampalataya sa kanyang pangangaral sa Acts chapter 2 ay sinabi niya sa kanila, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and that you may receive the gift of the Holy Spirit. Pag may nagtatanong sa akin, yan ang sasabihin ko. Ang sasagot ko sa kanila ay yung sagot ng puspos ng banal na Espiritu. Hindi yung panahon ng Panginoon sapagkat hindi pa panahon yon ng banal na Espiritu. The second people are the religious people. Amen kayo? Amen. Who are these religious people? They are the Pharisees and the elders. They led the people away from God. They are the people who presume. They are the people who act like they know the scriptures. Ang daming ganyan. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, madadali ka nila. Because of their looks, at their acts, at their way they talk, parang sila yung mga totoo. Hindi sila nakakasakit ng damdamin sapagkat wala silang tabak mula sa Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi ko nais na manakit ng damdamin, mga kapatid. You know, I know what Paul's love for the people who love the Word of God. But katulad ng sabi ko, hindi pwede na tayo ay parang maligamgam sa katotohanan sapagkat ang mundong ito ay napasok ng kamalian. So there were two types of people, the Pharisees and the elders na nabasa natin na sila yung nag-uudyok sa mga tao laban sa Panginoon. And there are another groups of people, mga sundalo. Sino itong mga sundalong ito? Ang mga sundalong ito
Sila ay naglilingkod sa gobyerno, of course, pero mukhang nakakalimutan na nila ang Diyos. Wala silang panahon sa Diyos. Doon sila sa buhay nila para sa mundo. Amen. Amen. And then the crowd. Dito sa crowd na ito, mga kapatid, ay nababahagi ng tatlo. Sabihin natin, tatlo. Tatlo. Sabihin mo sa katabi mo, tatlo. Sino sila? Number one, there were the people who are pro-Jesus. Pro-Jesus. Ano yung pro? Para sa Panginoon. There were the people who shouted, Hosanna to the Son of David! Hosanna to the Son of David! They believe that Jesus Christ is the King. Pero yon ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang. Hindi nagtatagal sa ganong kalalagayan. And in fact, I think there are people, some of those people, turn their backs on the Lord. Tumalikod sila sa Panginoon. And later on, sila yung kasama doon sa mga minamanipula ng mga religious leaders. And there were the people who later shouted, Crucify Him! Crucify Him! Crucify Him! Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Alam ba ninyo na tayong mga mananampalataya ay pwede nating ipako muli sa krus ng Panginoon? Did you know that? That we can crucify the Lord, once again expose Him to disgrace? Yan ang sabi ng aklat ng Hebrews chapter 6. Pag tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, muli nating ibinibilad sa kahihiyan ng Panginoon, muli natin siyang ipinapako sa krus. And then say, we are angered with this crowd that turns their back against the Lord, that they were shouting, Crucify Him! Crucify Him! When we ourselves are crucifying the Lord, if we believe that He died for our sins, gave His Spirit to us, and then continue to sin against the Lord. Dapat nating tanggapin ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Dapat nating i-apply kahit na masakit ito sa atin sapagkat hindi tayo aayos at titunong mga Kristiyano kapag hindi natin in-apply ang tila mga negatibo sa salita ng Diyos. And the third group of the crowd are the spectators. Sabihin natin, spectators. Spectators. Kayo na lang dyan, manood na lang ako. Oh, tingnan ko nga, nakikita ko kayong lahat mga kapatid. I know if you are an spectator, alam ko yan, kung ikaw ay tagapanood lang. Mga kapatid, ang daming ganyang tao. Last Sunday, kwento ko lang ito, sana wag ako'y chismis ng mga kakilala ko. Sapagkat meron po kaming driver, niyayaya namin siya sa gawain. Dito lang ako lang actually. Dito lang ako, pastor. Ano gagawin mo? ML lang ako. Wala siyang pakialam sa Panginoon. Ni hindi nga spectator. Pero ito, dati nag-a-attend sa church. Yung kanyang asawa na teacher ay patuloy na nagsishare ng aming mga video. Pero siya ay nanonood lang. Walang epekto. And then, panglima na uri ng tao. Actually, pangwalo na. Sapagkat yung crowd ay tatlo. Pangwalo ay si Jesus. Hindi si Jesus na Kristo. Si Jesus Barabas. Si Jesus Barabas. Meron palang ibang Jesus. Sino si Jesus Barabas? Siya yung insurrector, siya yung kriminal, siya yung nabubuhay lang para sa kanyang sarili sa mundong ito. Wala siyang pakialam kung anong kahinatnan ng kanyang kaluluwa sapagkat wala siyang paniniwala sa walang hanggan. Nakakakita ba kayo ng ganyang mga tao? Walang pakialam tungkol sa Diyos. Amen. Gusto niyang mabuhay? Let's eat and drink and tomorrow we die. Meron bang ganyan dito? Of course, alam ko itatanggi nyo. Kaya nga kung tayo lang ay honest, hindi ko kailangan sabihin sa inyo ito, but I am showing you yourselves to this mirror, the Word of God, para makita nyo kung kayo ay walang pakialam sa salita ng Diyos na inyong napapakinggan.
Sasabihin ko sa inyo, may Jesus ka. Si Jesus Barabas nga lang. Ayun. It's not the Jesus the Messiah. Alam niyo itong si Jesus Barabas, actually ito'y founder ng isang gang. Alam niyo kung anong gang? Bahala na gang. Ah. Bahala na, kung anong kahinat na. Ayun. Sabi ko, oo nga no. Si Barabas pa lang, founder na, bahala na. Let's live and die. Pero mga kapatid, nung pinamili yung mga tao, sino ang nais ninyong palayain ko para sa inyo? Sino pinili ng mga tao? Sino po? Sino? Jesus Barabas. Sa tingin ninyo, sino ang higit na pipiliin natin kung papipiliin tayo kay Jesus Barabas o Jesus na Mesias? Jesus Messiah. Alam kong pipiliin nyo ngayon. Alam ko kung anong sasagot nyo sa akin. Si Jesus na Kristo ang sagot ninyo. Pero, pag uwi ninyo, kung kayo'y nabuhay para sa inyong sarili, yun ang sagot ko sa inyo. Aha! Hindi mo pinili ang Panginoon! Ang pinili mo si Jesus Barabas! Nabubuhay ka sa iyong sarili! Amen. Salamat sa 5. Amen, amen. 7. Amen! Amen. Sino mang uuwi sa inyo na tila nabubuhay sa kanyang sarili, ngayon, sabihin nyo sa akin, sino pinipili nyo? And I believe you choose the Jesus Barabas. Yan ang totoo mga kapatid. Tayo kasi ayaw nating ma-expose sa katotohanan eh. Tingnan nyo ang churches kapag ka ganito mag-preach sa mga preacher. Pero kapag ka ang church ay praise the Lord, hallelujah, God loves you brothers and sisters. Oh, hallelujah! Your names are written in the book of life. Amen? Amen. And He loves you so much that He doesn't want you to be astray from Him. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Gagawin niyo lahat ng gusto niyo. Ay, si Jesus Barabas yan. Amen. Amen. Sino sa inyo ang Jesus niya ay si Jesus Barabas, hindi ang Panginoong Jesucristo? Sino? Ang Panginoong Jesucristo, every time na ma-encounter mo, ma-expose ka sa Kanya. It's either na mamamangha ka, it's either na magpapakumbaba ka, it's either na tanggapin mo ang Kanya sinabi at magpapakumbaba ka sa Kanyang harapan. Pero kung si Jesus Barabas ang Jesus mo, kahit ma-encounter mo yan again and again and again and again and again and again, hindi ka magbabago. Kaya maraming Kristiyano, hindi talaga si Jesus Kristo ang kanilang Panginoon. Si Jesus Barabas, kaya hindi nagbabago ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, ganun lang. Tumagaw ka lang sa kanya, tumingin ka ng konti. Huwag sa akin kayo tumingin naman, kayo naman eh. Sa inyong katabi. Amen? Amen. Meron pang isa. Pang-siyam na tao. Alam niyo kung sino? Katabi mo? Sabihin ko sa iyo, si Herodes. Pastor, wala naman dyan si Herodes Wala. Pero alam niyo, noong panahon na walang sumasagot kay Pilato, nang tanungin niya, ang ganito, sa verse 14, but Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Nung panahon na kinakausap siya ni Pilato at hindi sumasagot na ang Panginoon, alam niyo kung anong ginawa ni Pilato? Ipinadala niya kay Herodes ang Panginoon. Yan po ang ginawa ni Pilato. He sent the Lord Jesus Christ to Pilate. Para ano? Para siyang makapagdesisyon. Kasi si Pilato hindi makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Kahit siya ay nasa autoridad, siya ay nasa posisyon, hindi siya nagdi-decide. Ayaw niyang mag-decide. Sabihin natin, ayaw mong mag-decide, ha? Alam niyo, marami akong nakitang ganyan, kahit pastor, kahit naririnig ang katotohanan, ayaw mag-decide, ayaw umalis sa mali. Marami. At alam niyo mga kapatid, kung anong ginawa ni Herodes? Ang ginawa ni Herodes, pinabalik.
Yung dalawang yun, magkalaban yun dati. Basahin niyo yan sa aklat ng Lucas, Kabanata 23, 7 to 12. Luke 23, 7 to 12. Mamaya basahin natin kung may panahon pa tayo. Kayo ba inantok na? Hindi po. Di ba? Bumalakpak lahat ng mga tulog. Tulog kayo. Ganun talaga yun pag nabibigla. Pero alam ko sila gising. Alam niyo kung sino si Herodes? Yes. Si Boy Paniki. Ha? Kung sino si Pilato? Boy Paniki. Hindi, si Herodes yun. Ay, sorry. Sino si Pilato? Ha? Mamaya tingnan natin kung hindi niyo pa narinig ha. Sino si Herodes? Boy Paniki. Bakit? Kasi nung pinadala sa kanya ni Pilato si Kristo, sabi niya, ba't ako? Ayun. Ha? Ba't ako? Bat. Ha? Maraming ganun ha? Ba't ako? Bat. Ah? Ibig sabihin, Boy Paniki. Ayun. Bat. Maraming ganun, di ba? Why me? At doon, nagkaroon sila ng pagkakataon magkaibigang muli. Si Pilato sa si Herodes. Diyan ay dating magkaaway, sabi nung talata. Another person is the wife of Pilate. Malala nyo? Nasabi ng babae, have nothing to do with this man for he gave me a great deal in my dreams last night. Gusto niya, huwag gumawa ng anumang bagay laban sa Panginoon si Pilato. Pero itong babaeng ito, wala naman hindi naman talaga nanindigan sa katotohanan. Good advisor, pero walang ginagawa. Ayan, ang asawa ni Pilato. Maganda ang kanyang damdamin lang, emosyon. Emotional lang siya, pero wala sa gawa. And of course, the last person is Pilate. Si Pilato. Mga kapatid, nais kong makita nyo itong mensaheng ito. Tapos na ang aking introduction. Ako natawa na. Natawa na. Masaya yung mga naghihintay pa ng mas mahaba. Pumalakpak sa Panginoon yung mga naghihintay pa. Pagkalahati lang ha. Praise the Lord. Dito kay Pilato, may lalagay natin ang ating sarili sa kanyang sapatos. Sapagkat siya yung magdi-decide sa panahon na yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung magdi-decide ngayon. Isa pa, kabila naman, ikaw yung magdi-decide ngayon. Sir, ikaw mag-decide ngayon. Ay, Handa na ba kayo mag-decide? Amen. Tandaan ninyo, hindi makapagdesisyon si Pilato. Alam niyo ang tawag ko sa taong ito? Alam niyo ang tawag ko rito sa ating pamagat ngayong umaga? Ano po? And because we have just started the message, I want to give you the theme. What is the theme? Ang tema, mga palusot ni Poncia Pilato. Bakit ko sinabing Poncia? Kasi hindi na si Pilato ito, tayo na. Babae, lalaki na, kaya Poncia Pilato. Amen. Sabi mo sa katabi mong babae, ikaw din pala kasama. Mga kapatid, yung decision ni Pilato ay crucial. Amen? Amen. Ito ay magpapabago sa sitwasyon at sa kahinatnan ng Panginoon. Amen. Pero, ano nangyari? Alam na natin ang kwento. Pero bago yon, gusto ko munang ibigay sa inyo ang katotohanan ito. Ano ang tanong ni Pilato sa mga tao? What shall I do then with the Jesus that is called Christ? Sabihin nga natin, what shall I do then with the Jesus that is called Christ? Minsan pa, what shall I do then with the Jesus that is called Christ? Alam niyo, ang tanong natin diyan ay, what am I going to do with this Jesus before me? Ano ang gagawin ko kay Jesus ngayon? Ilagay natin ang ating mga paa sa sapatos ni Pilato, sa kanyang sandalyas.
Anong gagawin natin sa Jesus na ito na napapakinggan natin ngayong umaga? Obserbahan natin itong si Pilato ay maraming palusot. Kaya nga, ang pamagat natin ay mga palusot ni Poncia Pilato. Mga palusot. Amen. Meron kaya tayo nito? Meron kaya tayong mga palusot? Number 1. Una, gusto ko makita niyo ito. Of course, itong si Pilato, matagal nang hinihintay ito na dumating sa kanyang lugar ang Panginoon sapagkat they have been hearing about the miracles, about the crowd following him, about people who left even the government of Rome para sumunod sa Panginoon. Alam natin ang katotohanan, maraming mga naging tagasunod ang Panginoon dahil doon. Pero tingnan niyo mga kapatid, yung excitement na yon ay nagbigay sa kanya ng responsibilidad. Amen. So, ano ang hinihintay niya sa pagdating ng Panginoon? Blessings? Benefit? Groceries? Ano pa? Taga-aliw? Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng Panginoon sa atin? Another thing na dapat yung malaman, itong encounter na ito is a divine appointment for Pilate. Sabihin natin, divine appointment. Divine appointment. Ituro mo yung daliri mo sa kaharap mo. You have a divine appointment with the Lord. We have a divine appointment to the Lord. And that's true. Akala nyo ba nagkataon lang na nandito kayo? Kahit yung sapilitan. Alam ng Diyos na pwede niyang galawin ang inyong mga decision para makapakinig kayo ng katotohanan. So I say to you, brothers and sisters, this is your divine appointment with the Lord. This is your divine appointment. I tell you. So, nagkaroon siya ng una ay conversation, and it was not a something na akala niya siya may gawa. It was a divine appointment. And then, siya yung may control. And I tell you, brothers and sisters, that today you have the control. Ikaw ang may control sa iyong decision ngayong umaga. Amen. Can you say amen? Amen. So, may mga katanungan, siya sa Panginoon, sinasagot ng Panginoon. Nung tanongin niya, are you the King of the Jews? Anong sagot niya? You have said so. But did he believe? No. He didn't believe that Jesus Christ is the King of the Jews. Meaning, alam niya na merong hari ang mga Hudyo na hindi dito sa lupa. Because the king during that time was Herod. Siyang hari na itinalaga ng Roma. Wala namang hari ang mga Hudyo, actually. But there was a king who came from heaven, and he was a divine king. Interesado si Pilato rito sapagkat napakaraming himalang ginagawa. You know, alam niyo itong Panginoon, actually it was countries that are coming to him in the desert. And he was healing them. And he was preaching to them. He was healing them. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 4, beginning verse 23, pababa. So meaning mga kapatid, grabe ang napapakinggan nila, pero hindi sila naniniwala. That's the problem of this man. He was eluding to make that decision. So ano ang unang gagawin ni Pilato sa pagkakataong ito? Yun nga, number 1, nung hindi sumasagot ang Panginoon, ipinadala niya kay Herodes. Ikaw ang magdesisyon. And then, hindi siya makapagdesisyon, ang kanyang ginawa ay humingi ng tubig. Ano ang kanyang ginawa? Naghugas siya ng kamay. Ito pala yung narinig natin, ano? Sa Pilipinas na hugas kamay. Laging hugas kamay, na para bagang wala siyang pananagutan. Mga kapatid, sino naniniwala na walang pananagutan si Pilato? Wala. Because we know na malaki ang kanyang pananagutan because with that decision that he made, whether it is favorable or not, paborable man o hindi, mananagot siya sa Panginoon. Ang problema, hindi paborable ang kanyang ginawa.
nagpalusot lang siya ng nagpalusot ng nagpalusot. Alam niyo ang problema ni Pilato? Sapagkat akala niya, siya lang ang may autoridad sa kanyang buhay. Nakalimutan niya na siya pala ay pananagutin ng Panginoon. I want to say to you, brothers and sisters, sinabi ni Pablo, for we will all stand before the judgment seat of Christ. Itong hatol niya sa Panginoon sa pagkakataong ito ay galing sa Kanya. Akala niya nakalusot siya sa Kanyang mga ginawa. Akala niya wala siyang pananagutan. Pero dahil siya ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para magdesisyon sa pagkakataong yan at hindi niya ginamit ng tama, ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanyang buhay? Alam ko ang sagot niyo. He will answer at the end. Mananagot siya sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung tunay na hukom ng walang hanggan. At yan ang kalalagayan natin sa umagang ito, mga kapatid. Whether you decide for the Lord Jesus Christ, for your relationship to Christ or not, He will judge you at the end. He is the judge because He came as a human being and He is the Son of Man. Yan ang sabi na aklat ng Juan. He is the Son of Man sapagkat ibig sabihin, alam niya ang damdamin, ang kalalagayan, ang kaisipan ng tao. Alam niya ang iyong kalalagayan at alam niya na wala kang maidadahilan pagdarap mo sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapalusot. Parang di kayo makatingin, parang kayo naman ang takot. Sabihin niyo sa katabi mo, huwag kang magpapalusot. Alam niyo kung nung nakalimutan ni Herodes, nakalimutan niya na isang araw, siya naman ang tatayo sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon naman ang mag-decide sa kanyang walang hanggang patunguhan. Sabihin mo sa katabi mo, hahatulan ka ng Panginoon sa iyong walang hanggang hantungan. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Alam niyo yung katanungan ni Pilato ay katanungan sa atin ngayon. What shall I do then with the Jesus that is called Christ? Ano ang gagawin ko sa Jesus na ito na tinawag na Kristo? And your question might be, what are you doing with the Jesus who is at your hand? Whom you have the control, whom you have the authority today. At ang tanging nais kong mga kapatid, alalahanin mo na isang araw, ikaw ay tatayo sa harap ng hukuman, ng makatarungang hukom na ito. And His judgment of you, ang hatol niya sa iyo, ay nababase sa iyong mga ginagawa, sa iyong relasyon sa Kanya, o kawalan ng relasyon sa Kanya sa mga panahong ito. Nararapat lamang na tayo ay magbigay ng desisyon na pabor sa ating relasyon sa Kanya sapagkat tayo wala namang magagawa laban sa Kanya. He is the eternal judge. Amen. Let's bow our heads and close our eyes. You are the Lord who then touched hearts. You are the God who knows everything. And Lord, kayo ang Panginoon na nakakaalam sa lahat ng aming mga ginagawa. Tago o hindi, ang aming mga puso ay lantad sa inyo. Kaya Panginoon, sa umagang ito ay pinapaubaya ko po ang pagkilos niyo sa bawat isa. Remove every thought of denial. Remove every thought of turning from you right now. Remove every thought of disbelieving that you are the Lord of Lords and the King of Kings and the Judge who is just. Panginoon, kumilos ko kayo sa puso ng bawat isa. I believe, Lord, that this is a day of great encounter with you. It's your appointment, Lord, for each one of us. Panginoon, gumawa po kayo. And I pray na ang decision, Panginoon, ay gawin ng bawat isa na pabor sa kanilang relasyon sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming manlalalang, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming hari ng mga hari at hahatol sa amin sa walang hanggan. Salamat po sa iyong mensahe, Ama. Salamat po
sa iyong pagigising sa aming kalalagayan. Maluwalhati ka nawa sa magiging desisyon ng bawat isa sa pagkakataong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakupo na po tayo. Nais ko lang sabihin sa inyo to, mga kapatid.